Justin, Thank you congratulations. po. Ano pa kinamdam? Finally, you're launching your own song. Syempre po, masaya, but at the same time, nape-pressure po ako kasi it's gonna be my debut single. Ayun po, nakakatakot. Oo, bakit ka natatakot? Why is there parang nervousness na nararamdaman? Siguro po, syempre, it's gonna be my first time experiencing na mag-release as mag-isa. And wala yung mga kagrupo ko. So, Oo. ayun po. Sobrang sanay ka rin kasi kasama mo rin talaga yung members. But did you compose this song? Tell us more about Surreal. Yes po. Actually, nasulat ko po siya 2 years ago po. Nung nagtatry po ako mag-aral ng ukulele. So, nasulat ko lang siya out of the blue and ayun, hindi ko alam paano nangyari. And then I worked with Rad Kids po, sila Pablo, yung kapatid niya, to produce the music, instrumental, and like that. Tungkol saan ang Surreal? Basically, it means po having someone who imagine things the same way you do. So, technically, kapag meron kang special someone na pares kayo ng vision, pares kayo ng nakikita, or nagkakasundo kayo. You're very inspired sa paggawa na to. Alright, alam mo maraming kasabi with your fans and with the fans of SB19 dahil may sarili-sarili na nga kayo yung mga songs na nilulunsad. Syempre yung mga fans hindi maiwasan na magtanong, bakit maghihiwa-hiwalay na ba ang SB19? I think it's better na ikaw na mismo sa kanila ang mag-clear kung ano man to. Actually po, hindi po. Binibigyan lang namin yung time ng bawat isa na magkaroon ng solo projects. Actually, hanggang ngayon po meron kaming pine-prepare for as a group. Okay. So, ayun po, syempre pahinga as a group and then solo-solo, pahinga as a group. So, parang ini-schedule din po namin yan. Lalo ngayon na meron na po kaming sariling company. So, mas nagiging hands-on nga kami actually at mas lalo kaming nagkakasama araw-araw. Oo. Yung pagiging hands-on as a group, talaga bang ano niyo to? Talaga bang parang characteristic na ba to ng SB19? And when we're talking about being hands-on, natulungan ka din ba nila with this song, sa Surreal? Siguro, of being hands-on, na-grow po namin siguro ito from our previous experiences na parang before po talaga tinuturuan kami na, kayo gumawa ng choreography nyo, mag-practice kayo on your own. So siguro nakasanayan po namin na ginagamit na rin namin siya until now kasi naging effective siya. And yung for the other members naman po regarding to my solo, yes po, actually nagtatanong-tanong din po ako. Siyempre, nakapag-solo na sila. So yung mga technical na ganap, kuwari po, nag-attend ka dito sa event na to, ano bang magandang attendan, anong magandang gawin, lalo po in terms of the music and technicals. So. Let me segue lang din. From Justin before, na Justin now. Kasi sobrang layo na rin ang narating mo bilang SB19 member and also now as a solo artist na nagre-release ng sarili niyong song. So, can you tell us more about sino ba yung Justin noon at sino na yung Justin ngayon? Before, that was like 5 years ago po nung nag-start kami as SB19. Masabi ko na mas nag-mature na po ako ngayon. And siguro mas nagkaroon ako ng confidence. That's why nakapag-release din po ako ng solo ko. Kasi from before po, syempre medyo mahiyain pa ako. Even kami as a group, hindi ako masyado nag-i-input pa. But then, as the year passed by, parang mas nagiging confident na po ako isabihin kung ano yung nasa loob ko, mag-suggest, ganyan po. Kaya, yun po, madalas sa mga projects namin, nagiging creative director na po ako. And ngayon po na tinatry ko na mag-venture outside SB19. That's really nice. That's really good to know. Pero balik lang ako pala doon sa question na parang, of course, yung mga fans, iniisip nila baka mag-iwahiwala yung SB19. Kayo ba, as a group, napag-usapan niyo yan? Yung parang dumating na ba yung point na napag-usapan niyo? Yes po, actually, madalas po namin pinag-uusapan na hindi kami permanent. Kumbaga, tatanda rin po kami, magkakapamilya, and we don't know anong mangyayari sa future. So, we're kinda like open na kung mawala man yung SB19, isa pa rin naman yung goal namin. That's why we built Onesie Entertainment po. Kasi talagang parang nilock namin yung bawat isa sa sarili namin. So, ayun po. Pero ngayon lang po, syempre, we're very happy as SB19. Marami pa rin po kaming projects. And we're very thankful na although 5 years na kami, talagang marami pa pong nangyayari sa amin as a group. What's your process in writing or composing a song? Anong process mo? Like, nagkukulong ka ba sa isang kwarto? Kasi ang daming stars na gano'n, ang daming artists, mga gano'n. So, yeah.
Ako po, kasi nung nagsulat po ako ng kanta, parang isang ano lang siya, isang buwan na ganyan na parang na-feel ko lang na parang gusto ko magsulat, ganyan. So, hindi ko pa na-try na pilitin yung sarili kong magsulat. So, na-feel ko lang na parang I have, meron akong ano ngayon, gana gumawa. So, yun po, nag-start ako magsulat. And isa pong tip na nakuha ko from our friends sa The Juans po, si Japs, na nag-ask po ako, paano ka nagsusulat ng kanta? Sabi niya, mag-imagine ka lang daw ng mga bagay. So, dun ko nakuha, ang example niya po, kunwari, sabi niya, mahangin ba, gabi ba? So, parang ganun na scenario. So, tinry ko po yun nung medyo talagang persigo ko magsulat. So, na-imagine ko, ano bang setup nung gusto kong ikwento na storya? So, dun po nagsimula. Oo, pero itong pagsusulat ng kanta, is this, you can see yourself doing this for the, sa ibang artist pa? I mean, may chance ba na magsusulat ka para sa ibang... Actually, good question po kasi parang minsan po or mas madalas kong ma-feel na parang mas gusto kong magsulat kaysa kumanta. Parang ganun po. So, parang I want to do something for the others than for myself. Oo. Sino na in mind na naisip na parang for the others? I think okay na magsusulat ako para to that certain artist, for that certain artist. For a certain artist po na medyo nag-debut na, parang wala pa. Pero I'm thinking of something, pare po yung mga friends ko na pangarap din nila maging singers or yung mga starting artist pa lang po. Parang gusto ko silang tulungan na kahit hindi pa naman ako ganun ka-experience, parang sige try natin. Ito sulat ako sa'yo, tingnan mo kung ano magagawa mo from there. Parang ganun po yung nai-imagine ko. Mukhang okay nga yan. For sure, ayun magiging ano. Pero another question for you, Justin. Yung SB19, internationally known na rin. Yeah. Are you also planning to, maybe venture out, paging international? Actually po, hindi. So, I'm planning po, parang gusto kong i-maximize yung Philippines ko, anong meron po ako ngayon. And hindi ko pa po medyo naiisip yung outside the country. Kasi mahina rin po ako sa pressure. So, parang hindi ko muna pinipressure yung sarili ko for a very big goal. Pero on stage, hindi ka mukhang pressured. Kunwari lang po. Talaga ba? Is that part of your maybe pag nag-rehearsal kayo, part na ba yan? Pag-rehearsal po kasi, hindi ko na-feel. So, mas chill kami. Parang mas nagagawa ko yung best ko, honestly. So, pag on stage na, pag pinasukan ako ng kaba, doon ako oh shucks, ano gagawin ko? Yeah. Ano na lang, any advice na lang sa mga fans or any advice na lang sa mga gusto rin maging katulad mo, Justin? They know how to write the song, they know how to compose a song. Pero ano ba yung mga advice na pwede mo mabigay sa kanila? And tips na rin. Siguro po, ang pinaka-advice ko is, wag mo isipin na parang, ay, may mas magaling sa akin. Kasi lahat ng tao may mas magaling sa kanila. So, kailangan mo lang gawin kung ano yung gusto mo. I-push mo lang kung ano yung gusto mo as long as wala kang naapektuhang iba. So, ayun po, dadating naman yung time, kusang lalapit yung opportunity sa'yo. As long as na-enjoy mo yung ginagawa mo. And wag mo i-pressure yung sarili mo sa specific goal na gustong-gusto mo kasi baka mamaya hindi naman pala yun yung para sa'yo. So, try to be open-minded sa different path na nandiyan. And lastly, of course, your message to all your fans. Ayan, 18, maraming salamat and sa mga mais. Thank you so much po sa pagsuporta sa lahat ng ginagawa nyo. Lagi kayong nandiyan and grabe yung effort. Maraming salamat. Etong kanta, lahat ng ginagawa ko, lagi ko kayong iniisip dito and para sa inyo to, kaya sana po magustuhan. Nakita namin sa TikTok, sobrang dami mong fan cam. So, parang nakatutok lang sa'yo ito. Na ano ka ba? Na-pressure ka ba pag gano'n? Actually, medyo ginagamit ko siya for my work na parang ino-observe ko yung sarili ko. Ay, that pala, ganito yung ginawa ko. That, ganyan. So, more on, nagiging practice ko siya. So, thank you so much po sa mga nagpa-fan cam kasi marami ako natututunan for myself. Again, Justin, thank you so much and congratulations para sa iyong bagong kanta. And we're looking forward to seeing more of you. Maraming salamat. Thank you po. Thank you.